Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Matapos ang sunod-sunod na sama ng panahon, 34 na ang napaulat na nasawi. Dalawa dito ang kumpirmado na ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil sa pinagsama-samang epekto ng mga bagyong Krising, Dante at Emong, pati na rin ang hanging habagat. Mahigit 1.8 million ang naapektuhang pamilya. Halos 55,000 dyan ay kinailangang lumikas. Halos 200 bayan at lungsod naman ang nagdeklara ng state of calamity. Umabot sa halos 1.68 billion pesos ang halaga ng pinsala ng masamang panahon sa agrikultura, habang halos 7.36 billion pesos naman sa infrastructure. Ngayong huling linggo ng Hulyo, wala nang inaasahang bagyong darating sa bansa. Sa kabila niyan, patuloy na magpapaulan ang hanging habagat. Sa ngayon, pinaka-apektado ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales at Bataan ayon po sa Pag-asa. Sa mga susunod na oras, uulanin ng Ilocos Region at ilan pang panig ng Cordillera, Central at Southern Luzon, Western Visayas, Negros Island at Mindanao. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan dito sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Dahil din sa habagat, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat, sakop ng Batanes at Babuyan Islands, maging sa ilang baybayin ng Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May mga buhawing nanalasa sa ilang bahagi po ng Ilocos Region. Chris, may mga napinsala ba? Connie, kabilang sa mga napinsala ng buhawi ang isang gasolinahan at ilang bahay sa Paway, Ilocos Norte. Dahil sa lakas ng hangin, natumba ang isang gas pump machine. Nabagsakan pa nito ang isang kolong-kolong. Natanggal din ang yero ng ilang bahay at natumba naman ang ilang kubo at puno. Sa Bigan, Ilocos Sur naman, tinatayang 14 na bahay ang partially damaged dahil sa buhawi. Nagsagawa kaagad ng assessment ang mga taga-LGU para sa ibibigay na tulong sa mga residente. Walang naiulat na nasaktan sa magkahiwalay na pananalasa ng mga buhawi. Nanatili sa evacuation center ang mahigit sa 9,000 residente mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan dahil pa rin yan sa hindi humuhupa na baha. May ulat on the spot si CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, nasa mahigit 2,600 na pamilya pa ang nasa iba't ibang evacuation center sa probinsya. Katumbas ito ng 9,302 na individual. Sa Dagupan City, nasa 94 pamilya ang nananatili sa People's Astrodome. Katumbas ito ng 366 na individual. Galing sila sa mga barangay ng Lasep Grande, Bogod Chico, Tapwak at Barangay 2 and 3. May ibinigay na modular tent sa mga evacuee. 60% sa mga evacuee, edad 20 hanggang 50. Nakatutok ang mga otoridad sa pangangailangan ng mga evacuee. Nakabantay rin ang health authority sa kalusugan ng mga inilikas na residente. Hindi pa tiyak kung kailan makakauwi ang mga evacuee dahil may baha pa sa kanilang mga kabahayan. Sa Barangay Maluod, 151 families pa ang nasa evacuation center. Binabaha pa rin ang nasa 70% na bahagi ng barangay, lalo na sa mga mabababang lugar. Chris, kung mapapansin natin sa aking likuran, mataas ang baha dyan sa mga nakalipas na araw. Pero ngayon, kahit papano, ay bumaba na rin ang antas ng baha. Samantala, sa mga oras na ito, Chris, mga kapuso, nakararanas tayo ng makulimlim na panahon dito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa kanyang SONA, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-review at i-audit ang mga flood control projects. Pananagutin daw ang mga mapapatunayang nagbulsa ng pondo na para dapat sa mga proyekto. Balitang hatid ni Ivan Mayrina.
Sa tuwing umuulan, baha lagi ang kasunod. Malakas man o hindi ang buhos. Sa pagagupit ng habagat at sunod-sunod na bagyo sa bansa, nalubog na naman ang maraming lugar. Talong tuloy ng marami. Anyari sa flood control projects. Sa kanya ikaapat na State of the Nation address, matapang ang mga binitiwang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Kinastigo ng Pangulo ang mga anyay nagbulsa ng mga pondong nakalaan para sa mga proyekto. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iniutos ang Pangulo na i-review at i-audit ang mga flood control project na di napakinabangan. Pinagsumiti niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon at tiniyak na pananagutin ang may sala. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Pagtitiyak ng DPWH, agarang isusumite at isa sa publiko ang flood control projects. Sa 2025 national budget, ilang flood control projects na isiningit ang vinito o tinanggal ng Pangulo. Sa budget para sa 2026, mas magiging mahigpit daw ang Pangulo. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Nauna nang inaprobahan ng Pangulo ang panukalang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2026. Pagdating naman sa usapin ng kriminalidad, kahit para sabihing buwaba na ang antas ng krimen sa bansa, ay walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala. Kaya patuloy raw na magbabantay ang pulisya para nararamdaman ito ng taong bayan. Itinaon naman sa SONA ng ilang mga kaanak na nawawalang sabungero ang kanilang panawagan sa Pangulo. Nananawagan po kami kay Pangulong BBM na sana malutas na niya itong problema namin sa missing sabungero. Ang Pangulo, tiniyak na walang sisinuhin sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng anyay karumaldumal na krimen. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito. Patuloy rin daw ang kampanya kontra droga ng Administrasyon Marcos, sabay pagkukumpara pagdating sa mga naaresto at nakukumpiskang droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Binigyan din ng Pangulo sa SONA ang foreign policy ng administrasyon na the Philippines is a friend to all, an enemy to none. Sa kabila nito, iginiit niyang mas paigtingin ang pagprotekta ng Pilipinas sa ating teritoryo sa gitna ng mga banta.
Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga OFW na dahilan niya, kaya naipapamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino saan mang sulok ng daigdig. Aminado ang Pangulo, bigo at dismayado ang mga mamamayan sa pamahalaan kaya pipilitin daw nilang galingan pa sa huling 3 taon ng administrasyon. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw mamimersonal o pamimersonal ang pagpapaimbestiga ni Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon umano sa flood control projects ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Pangulo naman hindi naman bulag na tao. He was aware of all these things. Maybe this time he really felt na there have been many practices na hindi dapat. Dagdag ni Bersamin, kapag nag-utos si Pangulong Marcos, gusto raw niya ng agarang kilos. Nagsabi na ang DPWH na isusumite nila agad ang listahan ng 5,900 flood control projects na kasalukuyang ginagawa. Iba pa sa halos 10,000 natapos sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi pa raw nila tukoy kung ilan dito ang posibleng ghost projects. Gayunman ay susuriin daw nila ito. Nagpuputukan po dito! Bumbero po, please! Panawagan niya ng isa sa mga residenteng saksi sa pagputok ng isang electric transformer sa Tondo, Maynila. Nahuli kami sa isang building ng isang condominium doon. Dahil sa posibleng panganib, daan-daang nakatira sa naturang gusali at sa katabi nito ang kailangang mag-evacuate. Isang senior citizen ang tinulungan dahil nahirapang huminga habang lumilikas. Namigay na raw ng pagkain ng LGU sa mga apektadong tenants. Ayon sa security office ng kondo, may problema sa wiring ang transformer. Puputulin na raw sana nilang supply nito at gagamit na lang ng generator nang biglang nangyari ang pagputok. Paliwanag ng Meralco, hindi sa kanila ang mga kawad na nagkaaberya. Sa kondo raw mismo ang mga wire na kumislap at pumutok. Sinisikap ang kunin ang panig ng pamunuan ng kondo. Patuloy rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Halos 20,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Taguig. Ang babaeng suspect, iginiit na matinding pangangailangan ang nagtulak sa kanya para magbenta ng iligal na droga. Balitang hatid ni Bam Alegre. Habang nagsasagawa ng Oplan Galugat, nakatanggap ng tip ang pulisya na may nagaganap na bentahan ng droga sa barangay North Daang Hari sa Taguig City. Nang kanilang puntahan, naaktuhan nila ang mismong bentahan. Arestado ang babaeng suspect pero nakatakas ang kanyang katransaksyon. Nag-aabutan yung babae na yun. Dalawa sila. Tumakbo. Tapos yung tropa ko, silang dalawa, hinabol nila. Ayun, positive. Nung nahabol na, nung nahawakan na nila, ayun, positive yung mga shabu natin. Gano'ng karami po sir nakuha to? Halos 25 sachet yun. Tinatayang 3 gramo ang kabuuang timbang ng 25 sachet ng hinihinalang shabu. 19,000 pesos ang street value nito ayon sa pulisya. Paliwanag ng suspect, matinding pangangailangan ang nagtulak sa kanya sa ganitong kalakaran. Wala, kamamatay lang po ng asawa ko eh. Wala rin po akong trabaho, 10 po ang anak ko. Ayon sa barangay, nasa drugs watch list nila ang suspect. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na naaresto siya. Ilang huli na yata yan, pangatlo. Ang nakakasira ng mga konser eh. Kasi doon talagang ng droga sir sa kanila, yung banda eh. Patuloy ang kanilang follow-up operations para matukoy kung sino ang source ng droga ng suspect.
Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Minomonitor ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga susunod na hakbang ng Senado at Kamara kaugnay sa impeachment. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ng abogado ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa na tutugon sila batay sa magiging development sa impeachment. Handa rin daw sila sakaling matuloy ang paglilitis. Kaugnay naman sa desisyon ng Supreme Court kaugnay sa impeachment, nilinaw ni Poa na ang proseso ng paghahain ng ika-4 na impeachment complaint lang ang kwenestyon nila. Ang Senate Impeachment Court daw ang magpapasya kung may merito ang 7 impeachment charges laban sa bise. Handa rin daw nilang sagutin ang mga naturang aligasyon na unang iginiit ng Kamara na dumaan sa tamang proseso ang impeachment proceedings laban sa bise. Kahit po sa petisyon namin, we never brought any issue up in terms of merits, no, yung mga aligasyon. Okay. It's really more of the process na nangyari na nakita nating may paglabag sa saligang batas. Ngayon, pagdating naman sa pagsasagot sa mga aligasyon, nananatili naman kaming handa rin, no, na sumagot. At the proper time, at the proper forum, sumasagot din naman po kami. Pinuna ng ilang legal expert ang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw kasi yun naayon sa mga naunang pasya ng korte. Iprinotesta rin ng ilang grupo ng mga estudyante ang desisyon. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa harap ng mismong Korte Suprema, ipronotesta ng mga student groups ang pagdeklara ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa bagong desisyon ng Korte, nilabag ng Articles of Impeachment ang pagbabawal ng konstitusyon na magpagulong ng higit sa isang impeachment laban sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. Itinuturing kasi ng Korte na pagsisimula ng proceeding ang di pag-aksyon sa anumang impeachment complaint. Kung matatandaan, may 3 impeachment complaint na inihain noong Disyembre na inarchive ng Kamara noong February 5, 2025. Ayon sa Korte, dahil sa 3 yan, ang ika-4 na complaint na inadapt sa parehong araw at iniakyat sa Senado ay lumabag na sa 1-year bar. Pero sabi ng isa sa mga nagbalangkas ng saligang batas sa Rene Sarmiento, kinukontra nito ang dati ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing initiated o nasimula ng isang impeachment complaint kapag naisampa ito at na-i-refer sa Committee on Justice. Pinuna rin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na iba yan sa nire-require noon. The people did not know that there was this requirement because there was no requirement like this. You cannot make it retroactive. It should be prospective. You know, doctrine of operative fact. If there is a new requirement, you cannot say, oy, bakit hindi mo sinunod ito? Paano mo isunod na wala nga yun? It did not exist at the time. Pinuna rin nila ang bahagi ng desisyon na nagsabing hindi nabigyan ng due process si Duterte sabay ladag ng requirement para masabing nasunod yan. Ayon kay Sarmiento, ngayon lamang naglatag ng ganyan ang korte na pakikialam na umano sa eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives na magsimula ng mga kaso ng impeachment. Sabi rin ni Carpio, hindi naman required yan noon. Ang sabi niya ng Supreme Court, it should be, it cannot be an ex parte hearing. It has to be an actual hearing. And that will require time. Tapos ka sa oras, that was never intended. And nobody knew that there was such a requirement. Sinusugan niya ni UP Law Assistant Professor Paulo Tamase na nagsabing kahit naman ang Articles of Impeachment laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay nakabase lamang sa pinagbotohang resolusyon. Hindi na hininga ng panig si Corona sa level na yan. Hindi rin naman nagkaroon ng hearing doon. At hindi naman kinwestiyon iyon. Pareho lang naman yung circumstances niya. Kaya mahirap paliwanagan or hanap ng paliwanag kung bakit iba yung mga patakaran ngayon. Para naman sa grupong Isang Bayan, mali ang Korte Suprema sa pagsasabing nahuling ihain ng ika-4 na complaint. Sa record daw ng Kamara, naunang aksyonan at pagbotohan ng ika-4 na complaint bago in-archive ang 3 impeachment complaint. Kaya nai-adapt daw ang ika-4 na complaint bago ang 1-year bar rule. Naiintindihan ko kung saan nagagaling yung Isang Bayan. If anything, dapat ang
natamaan ng 1-year bar rule ay yung 3 na hinain noon na una supposedly at hindi yung final ng House of Representatives. Sinabi na ng Kamara na aapela sila sa Korte Suprema dahil sa mga umano'y pagkakamaling ito. Nakakabahala rin daw ang posible maging epekto ng desisyon ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment para panagutin ang mga opisyal ng gobyerno. Seryoso siya na problema dito sa desisyon ng Korte Suprema. Naghahain sila ng mga sham complaint upang magsimula yung 1-year bar rule. Kung hindi action na ng House kasi clear naman na sham yung complaint, para bang napag-desisyon na rin na at nagsisimula na yung pagtakbo ng 1-year bar rule. Sabi naman ng Korte, dapat pa rin agad-agad na itapon ng mga kunwa-kunwari ang reklamo kahit inendorso pa ito, pati na ang mga reklamang hindi inendorso ng Kamara. Hindi raw ito magiging simula ng pag-andar ng 1-year bar. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang puputok ha! Walang puputok! Cosas, primero, cosas! Wala! Sige, dito. Pusasan agad. Pagkatapos, agad pinusasan ng lalaking yan na bumaba mula sa bintana ng pampasaherong bus sa Santo Tomas, Batangas. Ang lalaki, kabilang sa 10 persons deprived of liberty na tumakas sa Batangas Provincial Jail. Sunod na sumuko at pinusasan ng 4 niyang kasamahan. Sa pakikipagtulungan ng bus driver na tinawagan para malaman niyang may sakay siya mga pugante, napahinto ang bus para mahuli ang mga tumakas na PDL. Ayon sa mga otoridad, walang hinostage o walang hostage taking na nangyari. Wala ring nasawi o nasaktan sa mga PDL o pasahero ng bus. Sa Ibaan, Batangas na nahuli ang 3 tumakas na PDL. Na-recover sa mga inmate ang 1 baril, mga bala, patalim at pera. Paliwanag din na tumakas sila dahil sa kalupitan umano ng isang prison guard na madalas daw silang pagtripan. Wala pang pahayag ang prison guard. Sa ngayon, nahuli na ang lahat ng 10 tumakas na PDL at kasalukuyang hinihingan ng pahayag. Mahaharap naman ang mga pugante sa karagdagang reklamo. Kalusugan at edukasyon ang ilan sa mga tinalakay po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Kabilang dyan ang tuloy-tuloy na pondo para sa libreng kolehiyo at zero balance billing sa mga DOH hospital. Balitang hatid ni Mariz Umali. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi, dito sa atin, mahal magkasakit. Pero makakaasa pa rin daw ang mga pasyente sa Medical Assistance Program. Kasama na nga ang zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng DOH. Ibinida rin ng Pangulo ang pagdami ng bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers para sa libreng check-up, x-ray, lab tests at iba pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Kabilang sa pinalawak na PhilHealth benefits ayon sa Pangulo, ang libreng mga sesyon at gamot ng mga nagpapadialysis at 2.1 million pesos na limit para sa kidney transplant. May Cancer Assistance Fund na rin at PhilHealth coverage para sa atake sa puso, open heart surgery at heart valve repair o sa replacement. Padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating eGov app. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na sa kanyang administrasyon, halos 1.2 milyong pamilya ang gumanda ang buhay at nakagraduate na mula sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. 600,000 kabahayan daw ang matutulungan sa ika2 taon ng Walang Gutom program. Mahigit 3 milyong mag-aaral naman ang nakasama sa feeding program ng DSWD at DepEd sa daycare centers at public schools. Sa susunod na taon, sa tulong ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo, pararamihin pa ng DSWD ang bilang ng mga batang mabibigyan ng masustansyang pagkain. Alam naman natin, basta't may laman ang tiyan, may laman ang isipan. Ipinunto naman ng Pangulo na sa lahat ng pinahahalagahan ng kanyang administrasyon, nasarurok pa rin ang edukasyon. Ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development. Naglaan tayo ng 1 bilyon
para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. Pinaspasan na raw ang pagbabakuna sa mga bata at babantayan pati kanilang mental health. Tututukan din ang kalusugan ng mga guro sa bagong lunsad na Yakap Caravan. May libreng check-up at lab tests katulad ng cancer screening para sa kanila, pati na libreng gamot. 22,000 silid-aralan na rin daw ang nabuksan. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Nakahanda na rin daw ang mga high-tech at digital na gamit, smart TV, libreng wifi at libreng load sa Bayanihan SIM card para makasabay ang mga estudyante sa makabagong paraan ng pag-aaral. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Pinakamahalaga raw sa edukasyon ng mga guro, nadagdagan ang mga nabigyan ng trabaho sa pagbubukas ng 60,000 teaching item. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Sa kolehiyo, 260,000 na estudyante raw ang nadagdag sa bilang ng mga libreng pinag-aaral. Maglalaan pa rin daw sa susunod na taon ng 6 na bilyong piso para rito. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Sa susunod na taon din tatapusin ng halos 200 planta ayon sa Pangulo bilang solusyon sa problema sa kuryente. Pinulaan din ng Pangulo ang anyay palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang joint venture partners. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Titiyakin daw na mapapanagot ang mga nagpabaya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Himay natin ang iba't ibang issue na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-4 niyang State of the Nation Address. Kausapin natin si UP National College of Public Administration and Governance o UPNC Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, ano po yung overall assessment nyo sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? First, very populist yung kanyang SONA, no? Pero parang titingnan natin, nakakonteksto kasi siya dun sa midterm elections kasi nakita talagang yung dissatisfaction ng mga tao at saka hindi tanggap yung mga performance ng Marcos administration. Kung populist siya, talagang nakikipag-usap siya sa tao. At ito yung mga resibo na hinihingi ninyo sa akin. Di ba? Parang ganun yung ang dating niya. Kasi, wala na zero balance billing na sa PhilHealth. Lahat na ng mga gastos nyo, sagot, wala na. Kasi meron tayong 94% cash out sa PhilHealth, sa pagbabayad ng mga health bills, no? Doon sa education, sinabi din niya, libre, tuloy-tuloy yung free education sa college in state universities, no, and colleges. So, populist siya talaga at inaano niya sa, ito na yung mga gusto niyo resibo sa akin. Yun nga, yung flip side nun, saan niya kukunin ang pondo? We have a 17 trillion debt. Tapos 62% of our GDP is from yung mga debt natin. So, kukunti na lang yung productive savings para doon sa paglagay doon, pag-allocate ng funds para doon sa mga sinasabi niyang benepisyo sa health, sa education, no? Tsaka sa agriculture, kasi yung 20 peso na kilo of rice ay subsidization, no? Opo. Hindi talaga siya yung real price noon. So, ang daming sinasubsidize. So, tapos meron pa tayong lab bus na sinasabi niya na Isa-subsidize ulit.
eventually national and then free. Kasi di ba yung Quezon City meron siyang free bus service, no, na nag-start nung COVID. So parang ang dami niyang prinamis na matutuwa ang mga tao kasi ay totoo ba yan, ganyan, di ba, no? Pero yun nga, suma total, maganda nga, populist siya, talagang tumututok siya doon sa pangangailangan ng tao, pero paano niya i-fund yung mga pinangako niya. Opo. Considering that we have a very big debt. Alam po natin, hindi niya ma-mention lahat ng issue, hindi ho ba? At nabanggit nyo nga, populist issue lamang yung kanyang tinalakay. Pero ito ba yung pinaka-importante talaga na dapat na maiulat niya sa bayan? Parang yun nga, mga importante ngayon. Although yun nga, di ba, parang meron siyang yung sa gutom, di ba? Kasi ito, titingnan natin sa SWS survey, andun yung freedom from hunger, andun yung employment, andun yung may konting human rights, tapos yung sa learning loss. So parang doon sa survey na lumabas ng SWS, parang tinutukan naman niya yung mga importanteng issue. Pero marami nagsasabi, bakit wala siyang sinabi doon sa impeachment ni VP Sara? Although earlier sabi niya, ay executive, walang gagawin doon kasi pulapin yan sa legislative at yun nga may Supreme Court ruling, so parang wala siyang pakialam doon, diba? Yung online gaming talagang talamak. Pag maglalaro ka nga talagang kasi naglalaro kami ng yung mga for seniors na games, no? At ang hirap kasi palaging may ads na online gaming, no? So parang doon, although sabi naman ni Yusek Claire, regulated na lang siya. Opo. Kasi pag mo siya, ganun. So parang in sum, para namang yung mga importanteng issue ay niya, tinalakay niya. Opo, no? doon po sa review, doon po sa review at audit ng flood control projects, ano po masasabi niyo sa utos na yan ng Pangulo? Parang yan marami nagsasabi kasi di ba ang tatay niya ay kleptocracy, yung corruption, ganyan. So parang ba yan, pagbabagong puri sa mga Marcos, Pero yun nga, totoo talaga na ang daming nangurakot dun sa mga flood control projects, no? At tama lang na gawa ng paraan para ma-stop yung mga yon, no? Kasi talagang makikita mo, ang dami talagang yung ating yung landscape natin ay konting ulan lang o konting bagyo ay talagang flooded na. So kailangan talagang tutukan yung mga yon. Sino ang nakinabang, ano yung mga ghost projects, anong gagawin? Pero yun nga, may political will ba na gawin? Nabanggit niyo po, nabanggit po ninyo ang konteksto ng kanyang speech ay yung midterm election. Nanalabing 3 taon na lang yung Pangulo. Ano pong dapat niyang tutukan at bigyang prioridad? At papasok ba rito yung pagiging lame duck president gayong tapos na yung midterm elections at patapos na rin yung kanyang termino? Siguro hindi siya magiging lame duck president kasi meron pa rin siyang suporta. Ang lame duck president kasi meron na nagdidikta, meron nang gumagawa. Kaya nga parang ni-assert niya kung kasi yung 2025 budget natin, 'di ba, talagang ang pangit, no? Ang daming na hijack sa health, sa education, no? At mga insertions, no? Ang daming mga senador at mga kongresista ang naglagay ng inserted budget sa DPWH, no? So ang mo doon, dapat tutukan yon at yun nga, pagbabagong puri ba yon? Kasi nga anti-corruption ay hindi naman siya parang slogan ng Marcos administration kasi nga meron siyang baggage in the past doon sa... At yun nga po yung kanyang binanggit, yung mga insertions na hindi na raw niya papayagan sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Okay, salamat! Si UPNC Pag-Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Susubukan po namin pakahingin ng reaksyon mula sa Malacanang kaugnay sa mga sinabi ni Professor Mendoza. Spooky Tuesday mga mare at pare! Una nang na-experience ng ilang fans at Kapuso stars ang kakaibang takot at kilabot na hatid ng pelikulang P-77. Present sa premiere night ang bidang si Barbie Forteza kasama ang kanyang castmates at direktor na si Derek Cabrido. Full support ang friends ni Barbie na sina Alden Richards, David Licauco, Bianca Umali, Derek Monasterio at El Villanueva.
Present din ang Kapuso Award-winning hosts na sina Jessica Soho at Atom Araulio, pati ang ilang ex-PBB collab housemates. Naroon din si GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. Papahuli ba kayo mga mare at pare? Showing na bukas sa mga sinihan ang P77. This is a different take on horror. Mas malalim, mas personal, mas relevant. Ang laki ng demand sa lead character but she was able to deliver it flawlessly. I've never seen Barbie like this. Kita naman natin sa acting niya, yung iyak, minsan sumisigaw, lahat scary, parang wow, I've never seen that side of her, yung gano'n, di ba? So, yeah, I'm really proud of her. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Apektado rin ng masamang panahon dulot ng habagat ang isla ng Boracay. Sara, may mga binaha dyan? Rafi, isa ang barangay yapak sa mga binahang lugar sa Boracay. Ayon sa mga otoridad, may mga bahay na pinasok ng baha kaya kinailangang lumikas ng ilang residente. Ang ilang hotel naman naglagay ng panangga laban sa malakas na hangin. Pinaalalahanan naman ng mga turista na mag-ingat sa paliligo sa dagat ngayong posibleng biglang sumungit ang panahon. Nasunog ang ilang stall sa Toril Public Market, Building 2 dito sa Davao City. Nilamon ng malaking apoy ang mga stall at paninda sa dry goods, meat section at mga karinderya. Ayon sa isang saksi, nagsimula ang apoy sa isang karinderya. 32 stalls ang tuluyang natupok. Ayon sa City Economic Enterprise Office, hihintayin nila ang assessment at rekomendasyon ng mga otoridad para makatulong sa mga apektado. Inaalam pa rin ang sanhi ng apoy. Pinatunayan ni Kapuso Big Winner Mika Salamanca na may big heart din siya para sa mga hayop. Isinare ng Animal Kingdom Foundation na nag-donate si Mika para sa Barkyanihan Project. Kamakailan nag-volunteer si Mika with Kapuso's second big placer Will Ashley na magluto ng hot meals para sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Naglunsad din si Mika ng donation drive. Nagpahatid din ng tulong sa mga nasalanta ng masamang panahon ang ilang ex-PBB housemates. Nagpadala ng relief goods si Ashley Ortega at kanyang fans sa mga binaha mula sa kanilang donation drive. Personal namang naghatid ng tulong ang DASB o sina Dustin Yu at Bianca De Vera sa mga taga Quezon City. Si Kapuso 4th Big Placer AZ Martinez namigay ng relief goods sa mga residente sa Rodriguez, Rizal. Makapal at maitim na usok ang namataan mula sa nasusunog na barkong yan sa gitna ng dagat sa Turtle Island, Tawi-Tawi. Bukod dyan, isang bangka rin po ang kasabay na nasunog ng barko. Kabilang sa mga rumisponde sa insidente ang ilang namamangka malapit sa lugar. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Humaharap ngayon ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa post-SONA discussion sa San Juan City. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, ito nga yung pagkakataon na naipapaliwanag ng mga cabinet members yung ilang mga detalye ng mga sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address kahapon. Gaya halimbawa ng mga ilang accomplishment na nabanggit niya sa kanyang SONA ay ito po ay tinatalakay ng kanyang gabinete at dito yan sa post-SONA discussion dinedetalye ng mga kalihim ng departamento. Sa unang bahagi po ng discussion ay humarap sina Finance Secretary Ralph Recto, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, Budget Secretary Amena Pangandaman at iba pa. Ayon sa mga kalihim, ang mga plano at pangako ng Pangulo sa SONA ay tutuparin nila at pagsusumikapan. Nagulat ang Department of Agriculture ng mga proyekto na nagawa ng administrasyon para sa mga magsasaka na nagpataas daw sa ani nitong nagdaang harvest season. At patuloy daw na inaayos ang patubig at namimigay ng titulo sa mga magsasaka. Yun naman daw nagsasamantala ng mga trader para manipulahin ang presyo ng bigas ay seryosong kakasuhan ng
economic sabotage. Yan po ang sinabi ni Frederick Go, ang Presidential Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, magiging mas transparent ang budget process matapos ngayon nangyari nitong nakaraang budget season na marami umanong insertion at isinisingit sa budget na wala umanong basbas ng Malacanang. Nabanggit din ito ng Pangulo sa SONA kahapon. Sabi ni Pangandaman, ang National Expenditure Program ay ilalagay nila sa kanilang website. Ibubukas din sa taong bayan ang budget deliberations. On track naman daw ang administrasyon ayon kay Finance Secretary Ralph Recto na nagsabing maayos ang lagay ng ekonomiya sa kabila ng mga gera, tariff war at iba pang kinakaharap ng buong mundo. So Connie, aminado rin naman dito sa talakayan dito na kailangan maramdaman ng ordinaryong tao yung sinasabing economic gains na napala sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. At ayon nga po kay Secretary Recto, ayan po ay pagsusubikapan ng gobyerno. So yun muna, Connie, ang pinakahuling ulat mula dito sa San Juan City. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ito ang GMA Regional TV News. Pinagbawalan na pero sige pa rin sa peligrosong stunt sa ilog ang ilang kabataan sa Mabitac, Laguna. Huli cam na umaakyat ang mga lalaking edad 9 hanggang 14 sa bubong ng isang gusali ng LGU at kadikit itong covered court. Ginawa nila itong diving board para makatalon sa katabing ilog. Mga kapuso, huwag niyo pong gagayahin dahil delikado po yan. Aminado mga bata na ilang beses silang sinaway ng mga pulis at barangay official pero paulit-ulit pa rin sila sa delikadong pagdive. Nabubutas ng araw ang bubong ng isa sa mga opisina ayon sa Mabitac MDRRMO. Bilang solusyon, plano nilang lagyan ng harang ang dinaraanan ng mga bata paakyat sa bubong. Ikinababahala ng lokal na pamahalaan ng Dipolog, Zamboanga del Norte ang viral video ng ilang high school student na nagpapadaos-dos sa Maylinabo Peak. Makikita ang mabilis na pagpapadaos-dos noong July 23 ng 3 estudyante ng Zamboanga del Norte National High School na nasa baba ng hagdan na tinatawag na 3,003 steps. Ang isa sa kanila hindi pa nakahawak sa handrail habang pababa ng burol. Hindi lang mga estudyante ang nahuli cam doon, pati na ang mga residenteng naninirahan sa burol at ang mga guro na papauwi na mula sa Linabo Elementary School na nasa taas naman ng burol. Ayon sa school head ng paaralan, matagal nang ginagawa ng mga bata ang pagpapadaos-dos at alam din daw iyon ng kanilang magulang. Estratehiya lang daw iyon para mapabilis ang kanilang oras ng pag-uwi. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ng pamunuan ng Zamboanga del Norte National High School. Ayon sa Dipolog LGU, ipinagbabawal ng City Tourism Office ang pagpapadaos-dos sa lugar dahil delikado ito. Sa ngayon, humahanap na raw sila ng ibang paraan ng transportasyon upang matulungan ang mga dumadaan sa naturang hagdan. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang aabot sa 30 bahay sa isang compound sa Kapulong Street sa Tondo, Maynila. Itinaas ang sunog sa ikatlong alarma at hindi bababa sa 50 truck ng bumbero ang rumisponde. Diniklarang under control ang sunog pasado alas 5 ng umaga. Sandang pamilya ang naapektuhan ng sunog. Patuloy ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Nagkasunog din sa isang residential area sa Barangay Baysa sa Quezon City. Inakyat sa unang alarma ang sunog kung saan 8 fire truck ang rumisponde. Isang bahay ang natupok ng apoy habang nadamay naman ang ilang kwarto ng katabi nitong bahay. Sa evacuation center muna nanatili ang 6 na pamilyang naapektuhan ng sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala. Despite his busy schedule, hindi nakalimutan ni Asia's multimedia star at Stars on the Floor host Alden Richards na tumulong sa ating mga kababayan. Sa Barangay Santo Niño sa Malolos, Bulacan, naghatid ng tulong sa mga residente na lubog pa rin sa baha. Si Alden ang personal na nag-abot ng relief goods. Gusto kasi ni Alden na makamusta at makita ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. There's a side of me lang talaga na, I don't know, not for anything else, hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero hindi kasi pwede na wala akong gawin. I need to get out of my way and help.
Sino-sino bang magtutulungan kundi tayo lang mga Pinoy, di ba? Napakalaking tulong po nito. Wala pong katulad yung biyaya na pinamimigay po ng kapwa-tao na bukas palad po para sa lahat. Si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez pa rin ang leader ng Kamara. Si Romualdez lang ang ninominate bilang House Speaker. 269 na kongresista ang bumoto sa kanya. 34 naman ang nag-abstain. Napili namang Senior Deputy Speaker si Quezon's District Representative David Suarez. Siyam pa ang kongresista ang ibinotong Deputy Speakers. Si Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential son Sandro Marcos naman ang napiling House Majority Leader. Habang re-elected bilang House Minority Leader si 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Sa isang highway sa Brescia, Italy, biglang bumulusok ang isang eroplano. Unang tumama sa kalsada ang harapang bahagi ng eroplano. Saktong may dumaraan noong 2 sasakyan na nahagipon ng apoy mula sa plane crash. Nakatigil naman ang isa pang kotse. Base sa report ng Aviation Safety Network, patay ang 2 sakay ng eroplano. 3 naman ang sugatan, kabilang ang 2 sakay ng mga dumaang sasakyan. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Ito na nga, samot-saring reaksyon po ang natanggap ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang ika-4 na State of the Nation address. Tinanong din namin ng netizens, ang sabi nyo sa sona ng Pangulo? Ito na nga, sabi ni Doy Edwin, mas kailangan ng aksyon kaysa salita. Maghihintay raw siya na maging totoo ang mga sinabi ng Pangulo. Para naman kay Vincent Gabriel, puro problema lang daw ang binanggit ng Pangulo. Sa 3 taon, wala naman daw napagtagumpayan. Ayon naman kay Agapito Perez na i-deliver ng Pangulo ang programa ng may konkretong aksyon gaya ng kanyang ipinangako. Hinihintay naman daw ni Jasmine Achica na gawan ng paraan ng Presidente ang pagpapababa ng presyo ng bilihin na sa ngayon ay mahal. Approve naman si Beth C. D. Rosa sa naging sona ng Pangulo. Ginagampanan daw kasi ng Pangulo ang kanyang makakaya para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Nakulangan naman si Joan de los Reyes dahil walang susunod na hakbang para solusyonan ang ilang problema ng bansa. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.